Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O gusto ko lang talaga mag-react. Kahit masakit ho ang ngipin ko. Pero hindi ko ho ito papalagpasin. Gusto ko lang ho talaga mag-react dito sa paipal nito ni Amy Marcos sa rally ng INC kagabi. Sumugod, humabol para ho magkalat ng kasyunga-syungaan. Huwag niyo ho kaming gawing syunga-syunga, Amy Marcos. Dahil kami ho ay alam namin kung ano ang mga programa ng gobyerno. Kaya kung gusto mo ho gawing syunga-syunga, iyang mga DDS na lang. Pero kami ho na alam namin, nanunood, nagbabasa, nagre-research, hindi nyo kami kayang gawing syunga-syunga. So eto nga ho mga ka-action, nagbida-bida ho ito nung nakahawak na siya ng microphone at sa harap ng mga miyembro ng INC at grupo ng mga DDS, nagbida-bida, nagkalat ho ng kasyunga-syungaan. Kasuklam-suklam daw at manhid ang gobyerno at bangag daw ho ang gobyernong ito. Abay, nakalimutan yata ni Amy. Pero bago ho natin himay-himayin, panoorin at pakinggan ho muna natin ito si Amy Marcos. Kapwa Pilipino, pilit akong umabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan,
ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! Narinig niyo? Excuse me. Narinig niyo? Grabe ang kanyang mga buladas, ano? Kasuklam-suklam daw ho at manhid ang gobyernong ito. Bangag daw ho ang gobyernong ito. Aba, Amy Marcos, nakalimutan mo yata na ikaw din ay parte ng gobyerno na sinasabi mong bangag. Alam mo, direct to the point na ho tayo. Wala akong pakialam kung mapanood nyo man ho ito. Gusto ko lang sabihin sa'yo, kung may kasuklam-suklam at manhid dito at bangag, ikaw yun. Hindi mo ba alam? Grabe naman kung hindi mo alam. Senador ka, hindi mo alam ang mga programa ng gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Anong sinasabi mo walang pakialam sa mga magsasaka at sa mga mangingisda? Ito, Amy, alam na alam ko ho ang mga programa ng Pangulo. Una-una, ano-ano ba ang mga programa niya sa ating mga mangingisda? Una dyan, ang pamamahagi ng fuel subsidy. Pangalawa, pamamahagi ng mga bangka at mga kagamitan. Pangatlo, mga modernong peaceport. Pang-apat, livelihood, katulad ng Kadiwa Bagong Bayanihang Mangingisda. Pang-apat, Layag West Philippine Sea. Dumapo ho tayo sa mga magsasaka. Ano ba ang mga programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga magsasaka? Una-una dyan, libreng binhi at abono. Pamamahagi din ng fuel para sa ating mga magsasaka. Mga irrigation na ipinatayo ni Pangulong Bongbong Marcos o dam. Diba? Pautang sa ating mga magsasaka na mas mababa ang interest. Pamimigay pa ng mga kalabaw sa ating mga kababayan. Rice competitiveness enhancement. Pamamahagi ng mga machineries. Tapos ngayon sasabihin mo, walang pakialam ang gobyernong ito sa ating mga mangingisda at sa mga ating mga magsasaka. Wow. Kaya sabi ko nga, in my own opinion, wala akong pakialam kung mapanood nyo ho ito. Gusto ko lang sabihin ang opinion ko o ang side ko. Kung may kasuklam-suklam dito at manhid at bangag, ikaw yun, Amy. Dahil kapatid mo ang presidente, pero wala kang pakialam sa kanyang mga programa, bagkos sinisira mo pa. Diyan sa sinasabi mong mga 18 Marines, bakit? Ano ba ang credibility ng 18 Marines nyo para paniwalaan ng sambayan ng Pilipino? Di ba? At yung pagpunta-punta ni Pangulong Bongbong Marcos
sa iba't ibang bansa? Ano ba ang mga good news na dala ni Pangulong Bongbong Marcos? At ano ba ang mga pakay niya? Una-una dyan, pinag-uusapan excuse me, ang cooperation o cooperation ng bawat bansa. 'Di ba? Ekonomiya. Mga iba-iba pang pagsusulong ng palitan ng kalakal. Isa 'yan sa mga natatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos pag pumupunta siya ng iba't ibang bansa. Good news ang dala. Pero ikaw, anong naitulong mo sa administrasyon na ito? Paninira. Dahil isa ka din sa gusto o atat na makaupo si Vice President Sara Los Tallera. Dahil aminin mo man sa hindi, may ambisyon ka naman siguro. Di ba? Kaya wag nyo na ho kami gawing syunga-syunga, Aimee. Dahil napapahiya ka lang. Nagkalat ka lang ng kahihiyan dyan. Siyempre, yung mga nasa harapan mo, tuwang-tuwa at naniniwala ho sa'yo. Dahil suportado ka nila eh. Pero kami, na marunong magbasa, marunong manood, marunong makinig, higit sa lahat, marunong mag-research, hindi nyo kami kayang gawing syunga-syunga. Sa totoo lang. Di ba, mga ka-action? Uulitin ko lang, kung may kasuklam-suklam dito, at manhid, at bangag, walang iba kung hindi si Aimee Marcos. Yan lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.